Sa video ito pag-usapan natin kung ano-ano ang mga requirements sa pagkuha ng police clearance. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng police clearance, ito yung mga kailangan ninyo na requirements. So bago kayo pumunta sa police station para makakuha ng police clearance, make sure guys na nakapag-appointment na kayo sa PNP Online. Yes po, yun na po yung bago ngayon. Kailangan nyo nang magpa-appointment sa PNP Online para makakuha ng police clearance. So kailangan ninyong fill upan lahat ng mga kinakailangan doon. And by the way guys, kung gusto niyo malaman kung paano mag-fill up or kung paano magpa-appointment, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So sa pagpapa-appointment, ang kailangan lang nila ay personal information, tapos yung mother's name, father's name, ganyan. Dapat meron kayo nun. Tapos email address, dapat meron din kayong email address. So kung na-fill upan nyo na lahat, kailangan nyo tong bayaran through online. So hindi po sila tumatanggap ng bayad doon sa police station. So kailangan ninyong magbayad through online. Pwedeng GCash, Paymaya, mga debit or credit card, pwede po. Basta take note, hindi sila tumatanggap ng bayad doon sa police station. Online po yung pagbabayad. At kung nakapagbayad na kayo, may email po kayong matatanggap at nandun po yung reference number na kailangan ninyong ipakita doon sa police station na mapupuntahan ninyo. So panoorin nyo na lang po yung video ko kung paano magpa-appointment at magbayad ng inyong PNP police clearance. At para naman sa mga nagtatanong paano daw kung nakapagbayad na sila tapos hindi nila napuntahan yung araw at oras na itinakda nila. So ang sagot dyan, meron po kayong 15 days mula nung nagbayad kayo. Dapat may 15 days pa kayo para bumalik doon anytime. So, valid siya ng 15 days. So, unang requirements, appointment. Tapos pangalawa, yung reference number na nakapagbayad na kayo. So, dito na tayo sa pangatlo, yung valid ID. So, dapat meron kayong dalang valid ID. So para sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga listahan ng mga valid IDs na tinatanggap ng PNP para makakuha ng police clearance, so una is EFPID, BFPID, Barangay Residence Certification, GSIS UMID, LTO Driver's License, Marina ID, Pag-ibig ID, PNP ID, PWD ID, PhilHealth ID, Postal ID, School ID with Registration Form, TIN ID, Alien Certificate of Registration, BGMP ID, Birth Certificate, IBP ID, LTO PF ID, OFW ID, PCG ID, PRC License, Passport, Philippine Identification or PhilID, SSS ID or UMID, Senior Citizens ID at yung panghuli ay ang Voters ID. So kung wala kayo sa mga nabanggit ko, birth certificate at yung barangay residence certification na lang yung dadalhin ninyo. So dapat meron kayo ng mga IDs or documents na binanggit ko. At yun po yung dadalhin ninyo doon. So kung ano yung meron kayo, kung mas marami yung meron, dalhin nyo na po lahat para sure talaga. Tapos kung meron na kayong valid ID, tapos meron na kayong appointment date at time, tapos nabayaran nyo na po yung appointment date ninyo, tapos meron na kayong reference number, yun na po yung dadalhin niyo doon, yung valid IDs at yung reference number na nakuha ninyo. At kung nandun na kayo sa police station, nakukunan ninyo ng inyong police clearance at napagsetan ninyo ng inyong appointment, so hanapin nyo na lang po kung saan kayo pwedeng kumuha ng police clearance. Or saang area kayo pwedeng kumuha ng inyong police clearance at ipakita nyo po doon ang inyong mga requirements, yung valid ID at yung appointment. And by the way guys, may nakalagay pala sa website nila kapag nagpapa-appointment kayo, may nakalagay doon na idala daw kayo ng printed copy ng inyong resibo. So based sa aking experience, pagpunta ko doon, hindi na ako nagdala ng printed copy ng resibo ng aking reference number. Kasi pag tinanong ko sila kung pwede lang bang walang printed copy. Sabi nila okay lang daw kasi nasa system naman daw nila. At pagkatapos magbigay na lang kayo ng valid ID ninyo doon
And then, antayin nyo na lang na tawagin yung pangalan ninyo. Pagkatapos tawagin yung pangalan ninyo, doon na kayo kukunan ng litrato, tapos magbabiometrics kayo, and then may pipirmahan kayo doon. And then pagkatapos ng lahat ng yun, mag-aantay na lang kayo ng mga ilang minuto kasi sa amin wala masyadong tao. Depende na yan sa area na mapupuntahan ninyo. So sa akin wala pang mga 5 minutes, tinawag na ulit yung pangalan ko. Tapos nakuha ko na po itong police clearance na meron ako. So ganito po yung police clearance na makukuha niyo guys. So dito sa gilid may nakalagay na no record kasi wala namang record na nakita sa akin. So bali isang bond paper pero dalawang copy yung meron kayo. So sa taas at sa baba. At dito makikita nyo po yung signature ninyo, yung thumb mark at meron ding QR code. At makikita nyo na po dito yung pangalan ninyo, yung address, tapos yung date of birth, tapos yung place of birth, tapos yung citizenship at yung gender ninyo. So i-double check nyo na lang pong maigi pero dapat pagpapa-appointment ninyo guys, dapat i-double check nyo maigi doon kung tama ba yung pangalan ninyo, first name, last name, tapos yung pangalan ng mama ninyo, papa ninyo. Kasi kung nagpapa-appointment kayo guys, pwede nyo pang i-edit doon if ever may mga mali. Pero kung meron kayong mali na nakita dito, pwede nyo namang i-inform yung nag-assist sa inyo para makakuha ng police clearance. So make sure tama lahat yung mga information na nakalagay dito. So mas maganda bago kayo umalis, i-double check nyo pong maigi kung tama ba lahat yung mga information dito. So yun lang guys yung mga requirements na dapat ninyong dalhin. So una, appointment, tapos dapat nakapagbayad kayo at meron na kayong reference number. Yung reference number, isasend naman yan sa email ninyo. Pero wag mag-alala kasi makikita naman yung binayad ninyo sa record ng PNP. So pwedeng wala na kayong dadalhin na reference number. At pagkatapos kung meron na kayong reference number at nakapagpa-appointment na kayo, dapat meron kayong dala na valid ID. So kagaya ng sabi ko kanina, yun po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng PNP. So for example guys, nagpa-set kayo ng appointment kinabukasan, tapos hindi kayo nakapunta. So huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo pang puntahan yan the next day or kahit after 15 days. So hanggang 15 days po yung palugit nila para kunin yung pina-appointment ninyo. Pero kung lalagpas na ng 15 days at hindi kayo nakakuha or hindi kayo nakapunta doon, ibig sabihin yan mawawala na po yung binayad ninyo. Pero mas maganda talaga kung ano yung oras at petsa na nagpa-appointment kayo, dapat yun yung oras na pupunta kayo. Para sure na makakakuha kayo ng police clearance on time. Pero napakahaba na po ng 15 days na palugit na binigay nila. Pero para sa akin sobrang haba na po ng 15 days na hindi kayo makapunta.